Si Yoon Jong Lee ng South Korea ang masasabing best NBA prospect ng kanilang bansa. Ito yung player na muntikan ng baluin si Angelo Kwame dahil sa victory na kanyang binitawan noong kalaban nila ang Gilas. Nag-aaral sa Davidson noong college, ang alma mater ni Stephen Curry, and after that ay nakapaglaro ito sa NBA G League sa kapunan ng Santa Cruz Warriors bago pumirma sa NBL Australia at nakapaglaro sa Illawarra Hawks. Tinatawag si Lee bilang Koreang Klay Thompson dahil tres ang kanyang kalakasan, and siyempre meron ding kahinaan, at ito raw ay ang kanyang athleticism. Well, yun ang siguro ang common na mahina sa mga Koreano. Pero pagdating sa outside game at taktika, doon sila ay nag-excel. Tungkol naman sa kanyang performance sa NBL Australia, ngayong season ay nag-average si Yoon Jong Lee ng 7.3 points per game at 3.7 rebounds. Well, medyo similar ito sa unang season ni Kai Sotto sa NBL Australia. Pero yun lang ay nag-degrade noong second season at bumaba ang playing time. Sa ngayon ang team ni Yoon Jong Lee na Illawarra Hawks ay nalaglag sa semifinals, so end of season na para sa kanya. Ang tanong lamang ay ano nga ba ang kanyang next step? Babalik pa ba siya sa NBL? Well, ang latest na balita ay pumirma ang Korean young star sa Japan B-League at ito ay sa Osaka Eveza, ang B-League team na matagal nang naghahanap ng Asian import. Ayon sa Korean media, ay short-term lamang ang pinirmahan ni Yoon Jong Lee o tatapusin lamang ang season na ito. And after that ay nakatakda pa rin bumalik sa NBL Australia itong si Lee para sa kanyang second season. Well, tila nagiging stopover na itong Japan B-League ng mga international players at karamihan dito ay galing sa NBL Australia. Hindi na rin tayo magtataka dahil ngayong taon ay nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang dalawang liga. Kaya ang mga NBL players ay madaling nakakasingit sa mga rosters. Although hindi pareho, ay medyo similar pa rin sa Kai Sotto Pat. NBL ay naglaro sa Japan B-League. And for Yoon Jong Lee ay win-win situation. Hindi siya mababakante. And no matter what ay meron siyang spot sa magkabilang liga. Sabi nga natin kanina, ay bumaba ang stat ni Kai Sotto sa NBL sa kanyang second season at naka-epekto rin ng pagbaksak ng kanyang playing time na 12.8 minutes per game na lamang. And sa nangyayari sa ngayon ay lumalabas pa na gumaganda ang kanyang career sa Japan. Well, yun naman ang mahalaga. Kailangan niyang patunayan na he is above Asian level at magagawa niya lamang yun kung siya ay magiging consistent sa liga. Pagdating sa stats ay marami pa siyang hahabulin. Sa ngayon ang kanyang best ay ang kanyang field goal percentage, having 63.9% na at least top 4 sa buong liga. For now, mahalaga ang mga susunod na games na kailangan maipanalo ng Yokohama Big Corsairs para magkaroon ng pag-asa sa wild card at lumabang pa sa mga susunod na rounds. Kaya all the best para sa ating kababayan at sa pambato ng South Korea na si Yoon Jong Lee.